Ang tanging ilaw sa maliit na silid ay nanggagaling sa lumang lampara sa gilid ng kama. Ang mainit na simoy ng Maynila ay pumapasok sa bintana, nagdadala ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga kapitbahay. Subalit para kay Elena Leng Rodriguez, ang pinakamalakas na tunog ay ang bawat hinga ng kanyang natutulog na anak. Mabigat ang dibdib ni Leng habang tinititigan ang inosenteng mukha ni Joaquin Jr., mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bigat ng mundo na pasan ng kanyang ina. 8 buwan pa lang si Joaquin Jr. at si Leng sa edad na 24 ay may lihim na mas mabigat pa sa kanyang maleta ng mga pangarap. Isang lihim na bumubulong sa kanyang tainga sa bawat tahimik na gabi. Ang pagiging isang ina sa murang edad, nag-iisa, at ang pagtatago ng pagkakakilanlan ng ama ng kanyang anak. Bumuntong hininga siya, pinisil ang manipis na kumot ng bata. Kailangan niyang maging malakas. Para kay Joaquin Jr., kailangan niyang makahanap ng matinong trabaho. Isang trabaho na magbibigay ng sapat para sa kanilang dalawa, malayo sa mapanghusgang mata ng probinsya. Ang kinabukasan ng kanyang anak ang naging pinakamalaking sandata niya laban sa takot. Maaga pa lang ay naroon na si Leng sa harap ng Villarosa Group, isang glass and steel building na halos lumalatag sa lupa. Ang mga salitang Villarosa Group ay nakaukit sa marmol. Nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga tao ay nagmamadaling pumasok. Ang bawat isa ay tila may mahalagang misyon. Si Leng, sa kanyang simpleng dress at lumang sapatos, ay parang isang maliit na dahon na inanod sa agos ng isang malaking ilog. Kaya mo yan, Leng, bulong niya sa sarili habang huminga ng malalim. Para kay Joaquin Jr. Nakarating siya sa HR department. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang resume. Ang bawat nakangiting muka na nakikita niya ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Samdetaya sa nasa hanggang sa tinawag ang kanyang pangalan para sa huling interview. Miss Rodriguez, susunod na po kayo. Naglakad si Leng patungo sa isang malaking double door na gawa sa dark wood. Ito na. Ito ang pagsubok na magpapabago ng kanilang buhay o tuluyang magpapaguho. Pumasok siya sa loob. Ang opisina ay malaki, moderno, at may view ng buong Maynila. Ngunit ang kanyang mata ay direktang napako sa lalaking nakaupo sa likod ng malaking lamesa. Isang lalaki na hindi niya inasahan. Si Don Emilio Milo Villarosa, ang CEO. Naging sikat ang Villarosa Group sa kanilang mga innovative projects at matatag na pamumuno. Si Emilio Villarosa ang mukha nito. Nakita na niya ito sa mga magasin, sa telebisyon. Mas gwapo ito sa personal, ngunit may kakaibang lamig sa mga mata nito na tila kayang tumagos sa anumang baluti. Ang kanyang suot na suit ay halos kasimbagay ng presyo ng kanyang buong pamumuhay. Ang kanyang postura ay matuwid, may awtoridad. Magandang araw po, sir, bati ni Leng, at sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Bagamat lumunok siya, hindi sumagot si Emilio. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang titig na iyon ay mas malamig pa sa aircon ng opisina. Parang isang eskultor na tinitingnan ang isang bato, nag-iisip kung karapat-dapat ba itong ukitin. Elena Rodriguez, tama? Sa wakas ay nagsalita siya. Ang boses ay malalim at may hindi maipaliwanag na pagkamainipin. Mula sa probinsya, bakit mo naisip na mag-apply sa isang kumpanya
na kasing laki ng amin. Wala kang karanasan bilang sekretary, maliban sa part-time sa isang maliit na salon. Napahiya si Leng. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtatanong. Feeling niya ang bawat salita niya ay pagdedepensa sa kanyang sarili. Sir, alam ko po na wala akong malawak na karanasan sa corporate world, pero handa po akong matuto. Mabilis po akong matuto at masipag po ako. Kailangan ko po talaga ang trabaho, sir. Sinabi niya ng buong tapang, pinatunayan na ang kanyang panlabas na anyo ay hindi kasing hina ng kanyang determinasyon. Nagtaas ng kilay si Emilio. Kailangan mo ang trabaho. Lahat ng nag-a-apply dito ay kailangan ang trabaho, Miss Rodriguez. Anong meron sa iyo na mas higit sa kanila? Anong maibibigay mo sa Villarosa Group bukod sa pagiging masipag? Ang huling salita ay halos sarkastiko. Umigting ang panga ni Leng. Ang lamig at pagmamaliit sa tinig ni Emilio ay halos magpaiyak sa kanya. Pero hindi siya susuko. Hindi para kay Joaquin Jr. Sir, ang maibibigay ko po ay ang aking buong dedikasyon. Ang aking pagnanais na patunayan ang aking kakayahan. Hindi po ako susuko sa anumang hamon. At higit sa lahat, ang aking tapat na serbisyo. Naniniwala po ako na hindi lang sa karanasan na susukat ang isang tao, kundi sa puso at sipag niya. Tumahimik si Emilio. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakapako pa rin kay Leng. Hindi malaman ni Leng kung naiinis ba ito sa kanya o kung ano. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na pinagmamasdan ng isang higante. Okay, sabi ni Emilio na ikinagulat ni Leng. Sige, bibigyan kita ng 1 linggo. Prove yourself, Miss Rodriguez. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Ang 1 linggo ay isang pagsubok, isang hamon. Ang puso ni Leng ay halos lumukso sa tuwa, ngunit kasabay nito ay isang kaba. Ang kaba na tila may nagbabadyang unos sa unahan, isang unos na may pangalan, Don Emilio Villarosa. Nakuha niya ang trabaho, ngunit ang nakuha ba niyang trabaho ay ang simula ng kanyang pangarap o ang simula ng isang bangungot. At ang tanang ang unang araw ni Leng sa Villarosa Group ay parang isang panaginip na unti-unting naging isang bangungot. Ang napakalaking building, ang mga opisina na kasing linis ng isang ospital at ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit ay lalong nagpakitid sa mundo niya. Pakiramdam niya ay isang maliit na batik lang siya sa isang malaking canvas. Good morning, Miss Rodriguez, pati ni Mrs. De La Cruz, ang head ng HR department na siyang nag-orient sa kanya. Dito ang desk mo at ito ang iyong CEO. Turo ni Mrs. De La Cruz sa isang cubicle na kasing lapit lang sa office ni Don Emilio Villarosa. Mula sa kanyang upuan, tanaw na tanaw niya ang malaking glass door ng opisina nito. Ang bawat galaw ni Emilio sa loob ay halos nakikita niya. Napalunok si Leng. Hindi lang siya empleyado, siya ay tila isang bantay sa pintuan ng hari. Hindi pa nga siya nakakatapos ayusin ang mga gamit niya. Isang text message mula sa numero ni Emilio ang dumating. Miss Rodriguez, kailangan ko ang detailed report ng Q4 sales ng nakaraang taon sa loob ng 2 oras. I-summarize ang main points at ihanda ang presentasyon para sa board meeting mamaya. Nanlaki ang mga mata ni Leng. 2 oras, wala pa siyang ideya kung nasaan ang mga files. At ang terminolohiya sa finance ay bago sa kanya. Pero wala siyang choice.
Buong maghapon, si Leng ay halos hindi nakahinga. Nag-scan ng libu-libong data, nagbabasa ng mga ulat, at nagtatype ng mabilis sa computer. Ang bawat sandali ay parang isang labanan sa oras. Ang kanyang mga kasamahan ay tila sanay na sa ganoong bilis o sadyang siya lang ang nahihirapan. Minsan, sumilip si Emilio sa glass door ng kanyang opisina. Hindi nagtagal ang kanilang pagtatama ng paningin, ngunit sapat na iyon para muling bumilis ang tibok ng puso ni Leng. Ang mga mata nito ay nanatiling malamig, walang emosyon tulad ng unang araw nilang magkita. Parang isang taong sumusuri kung ang kanyang alaga ay nakakakain ba ng damo o may ginagawa. Nagawa ni Leng ang report at presentasyon sa loob ng itinakdang oras. Pawis na pawis at halos matumba sa pagod. Iniabot niya yon kay Emilio at nagulat siya nang walang komento ang CEO. Isang tango lang ang natanggap niya at pumasok na ito sa boardroom. Ang resulta ng kanyang pagod, hindi niya alam. Kinagabihan, halos madilim na nang makauwi si Leng. Ang kanyang katawan ay nananakit, ang kanyang utak ay pagod na pagod, pero ang lahat ng iyon ay naglaho nang makita niya si Joaquin Jr. masayang naglalaro sa maliit nilang sala. Mama! Mama! Niyakap siya ng bata. Ang inosenteng yakap ay mas mainit pa sa anumang kape. Hay anak! Sagot ni Leng, pilit ngumiti. Ngunit isang matalim na kirot ang sumundot sa kanyang puso. Gaano ba karami ang oras na kanyang inaalay sa Villarosa Group at gaano naman ang sa kanyang anak? Isang hapon, habang abala si Leng sa pag-aayos ng schedule ni Emilio, biglang bumukas ang pinto ng opisina nito. Pumasok ang isang babae na halos lumulutang sa kanyang kagandahan at mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay makintab, ang kanyang make-up ay perpekto, at ang kanyang bawat galaw ay puno ng karangyaan. Milo darling, miss na kita, bati ng babae, at walang ano-ano'y niyakap si Emilio. Pia, sagot ni Emilio at may bahagyang ngiti sa kanyang labi, isang ngiting hindi pa nakita ni Leng mula sa kanya, si Sofia Pia Ramirez. Ang fiancé ni Don Emilio Villarosa. Biglang bumaling si Pia kay Leng. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin. At sino naman ang cute na ito? Tanong niya. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagmamaliit. Ikaw siguro ang bagong sekretary ni Milo, tama? Oo po, ma'am. Elena Rodriguez po. Sagot ni Leng at tumayo siya, pakiramdam ay kailangan niyang ipakita ang respeto. Tinitigan siya ni Pia mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang tingin ni Pia ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kumpiyansa. Elena Rodriguez, ulit ni Pia, tila sinusuri ang pangalan. Sana ay magaling ka sa trabaho mo, Elena. Ang mga sekretary ni Milo ay dapat di lang magaling, kundi alam din ang kanilang lugar. Maraming gustong maging sekretary ng fiancé ko, kaya wag mong sayangin ang pagkakataon. Ang kanyang boses ay tila may babala. Alam ni Leng ang ibig sabihin ng mga salita ni Pia. Mag-ingat ka. Huwag kang lumampas sa linya. Napaiwas ng tingin si Leng. Naramdaman niya ang init sa kanyang mukha. Oo, alam niya ang lugar niya. Siya ay isang hamak na sekretary at si Pia ay ang magiging asawa ng kanyang boss. Isang napakalaking agwat ang pagitan nila. Kinagabihan, habang nililigpit ni Leng ang kanyang desk, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya, isang boses na pamilyar ang narinig niya.
Ang boses ni Pia Ramirez. Elena, sana ay naintindihan mo ang ibig kong sabihin kanina. Milo is mine. At ang kahit anong bagay na umeksena sa buhay niya ay hindi ko papayagan. Iwasan mo si Milo or else may mas malala pang mangyayari. This is just a friendly warning. Napatulala si Leng, hawak ang cellphone na tila isang mainit na uling. Ang tinig ni Pia ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Tristan naman, bulong niya sa sarili. Naku, hindi Tristan. Mali. Ang pangalan ng namse ay Adrian. Emilio naman, ang ngiti na sumilay sa labi niya kanina nang makita ang larawan ni Joaquin Jr. ay mabilis na naglaho. Isang tila tiningnang lason ang kumalat sa kanyang sistema. Ito na ba ang simula ng kanyang bangungot? Si Emilio ay isang taong nakasanayan na ang lahat ay perpekto. Ang kanyang trabaho, ang kanyang bahay, maging ang bawat nakaplano sa kanyang buhay. Lahat ay may sistema. Lahat ay nasa kontrol. Iyon ang paraan niya upang malimutan ang nakaraan, ang sakit ng pagkabigo, at ang bigat ng inaasahan ng kanyang pamilya. Pero si Elena Rodriguez ay lumabas sa kanyang buhay na tila isang bagyo. Noong una, wala siyang nakita rito kundi isang desperadong probinsyana na kailangan ng trabaho. Ang kanyang pagiging direkta, ang kawalan ng karanasan, at ang tila walang katapusang determinasyon ay nagpainis sa kanya. Sanay siya sa mga secretaries na mahusay sa protocol, sa mga taong sumusunod sa bawat utos ng walang tanong. Pero si Leng, iba. Isang hapon, habang nagbabasa ng isang mahabang report, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-type mula sa labas ng kanyang opisina. Sumilip siya. Si Leng. Nakayuko sa kanyang computer, ang ilaw ng screen ay nagpapailaw sa kanyang muka. Malapit nang alas 12 ng gabi at naroon pa rin siya. Naalala ni Emilio ang mga reports na iniabot ni Leng. Lahat ay detalyado, organisado at walang mali. Ang presentasyon ng Q4 sales na inihanda niya sa loob lamang ng 2 oras ay nagpanalo sa isang mahalagang deal para sa kumpanya. Nagulat siya. Hindi niya kaya inakala na ang isang tao na walang karanasan ay kayang gawin ang ganoong klasing trabaho. Miss Rodriguez, tawag niya, na ikinagulat ni Leng. Bakit ka pa narito? Sir, tinatapos ko lang po ang mga files para sa meeting niyo bukas. Hindi ko po gustong may maiwan, sagot ni Leng at ngumiti ng pagod. May bahagyang kirot sa dibdib ni Emilio. Hindi niya ito maintindihan. Bakit parang may mali sa nakikita niya? Isang babaeng masipag, matalino, at higit sa lahat, tapat. Hindi tulad ng iba. Habang tumatagal ang mga linggo, unti-unting napansin ni Emilio ang maliliit na detalye tungkol kay Leng. Ang kanyang tahimik na pagngiti kapag nakakarinig ng magandang balita. Ang kanyang seryosong ekspresyon kapag may problema. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa kanyang screen na tila iniintindi ang bawat pixel. Isang araw, may isang mahalagang dokumento na kailangang maipasa sa 1 oras. Ngunit ang printer ay nagloko. Nagalit si Emilio. Anong problema, Miss Rodriguez? Hindi ito pwede. Kailangan nating maipasa ito. Imbes na magpanik, kalmado lang si Leng. Sir, huwag po kayong mag-alala. May backup po tayo. Mabilis siyang kumilos at sa loob ng ilang minuto ay naiprint na niya ang dokumento sa ibang printer at handa na ito para ipadala. Tinitigan ni Emilio si Leng.
May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa kakayahan sa trabaho. May isang bagay pa sa kanya na hindi niya mailarawan. Isang gabi, habang pauwi na si Emilio, dumaan siya sa isang karaniwang karinderya sa isang kanto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humila sa kanya. At doon niya nakita si Leng. Nakaupo sa isang plastik na upuan, kumakain ng simpleng ulam. Kaibigan niya lang yata ang kasama niya. Pero ang nakakuha ng kanyang atensyon ay nang mag-ring ang cellphone ni Leng. May nakita siyang ngiti sa labi ni Leng na hindi niya pa nakikita sa opisina. Isang malawak at tunay na ngiti, puno ng pagmamahal. Baby, kumain ka na! Na miss ka na ni Mama. Bulong ni Leng sa telepono, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Baby? Sino ang kausap niya? Bakit niya tinatawag na baby? Naguguluhan si Emilio. Isang biglaang selos ang sumundot sa kanyang dibdib na ikinagulat niya. Bakit siya magseselos? Ito ay simpleng trabaho lang. Pagdating niya sa bahay, naroon si Senyora Consuelo, ang kanyang ina. Nakaupo sa dining table, abala sa pag-aayos ng mga magazines. Milo, darling, kumusta ang araw mo? Bati ng kanyang ina na may kaunting ngiti sa labi. Napag-usapan na namin ni Pia ang ilang detalye para sa kasal ninyo. Ang Villarosa at Ramirez family ay magiging mas malakas kapag nagkaisa. Biglang sumikip ang dibdib ni Emilio. Pia, ang kasal, ito ang plano, ito ang responsibilidad. Pero bakit parang hindi siya masaya? Ma, pwede bang huwag muna nating pag-usapan? Yan ngayon, sagot ni Emilio na paupo sa upuan. Milo, kailangan mong seryosohin ito. Ang kasal na ito ay hindi lang para sa inyong dalawa, kundi para sa kinabukasan ng Villarosa Group. Alam mo ang pinagdaanan natin noon. Sabi ni Senyora Consuelo, ang boses ay puno ng pagpapaalala. Naalala ni Emilio ang nakaraan, ang una niyang pag-ibig na pinigilan ng kanyang ina dahil hindi ito karapat-dapat sa kanilang pamilya. Ang sakit na kanyang naramdaman, na kanyang inilibing sa ilalim ng kanyang pagiging seryoso at malamig. Pero ngayong gabi, ang mukha ni Leng ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang sipag, ang kanyang ngiti, at ang malambing na tinig na kanyang narinig sa telepono. Baby, na miss ka na ni Mama. Sino ba ang baby na iyon? Bakit parang may kirot sa puso ni Emilio sa tuwing naaalala niya iyon? Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, na nagsisimulang gumuho sa pader na kanyang itinayo sa kanyang puso. Ang tahimik at determinadong sekretary na si Elena Rodriguez ay unti-unting nagiging isang palaisipan na gustong-gusto niyang lutasin. Simula naman nang makita ni Leng si Pia sa opisina, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Lalo pang naging maingat si Leng sa bawat galaw niya. Ang mga salita ni Pia sa telepono ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hindi niya kayang ilagay sa panganib si Joaquin Jr. para lang sa isang trabaho o sa isang damdamin na hindi dapat mangyari. Ngunit ang pagbabago kay Don Emilio ay hindi niya kayang pigilan. Unti-unting naging mas malumanay ang CEO. Minsan, kapag nagkakasalubong sila sa hallway, ay ngumingiti ito ng bahagya. May mga pagkakataon ding pinupuri nito ang kanyang trabaho na dati puro pagpuna lamang. Isang araw habang nag-o-overtime si Leng, nakatulog siya sa desk niya dahil sa pagod. Ilang sandali lang, nagising siya sa pakiramdam na may kumumot sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang suit jacket ni Emilio na nakakumot sa kanya. Nagulat siya.
Mabilis siyang umupo, pakiramdam ay namumula ang kanyang pisngi. Sir, bulong niya. Nakita niya si Emilio sa pintuan ng opisina nito, nakasandal at nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na malamig kundi tila may bahid ng pag-aalala. You should go home, Miss Rodriguez. You've done enough for today, sabi ni Emilio. Ang boses ay mas malambing kaysa dati. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leng. Ang init ng suit jacket ni Emilio, ang kanyang mga salita at ang kakaibang tingin nito ay umuukit sa kanyang isipan. May kakaibang kilig na sumisibol sa kanyang puso, isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero kasabay nito ang takot. Takot sa mga banta ni Pia. Takot sa malaking agwat sa pagitan nila. Isang linggo pagkatapos nito, nagkaroon ng conference sa labas ng syudad. Kailangang sumama si Leng bilang sekretary ni Emilio. 3 araw silang magkasama. Ang mga araw na iyon ay naging pagkakataon para mas makilala nila ang isa't isa. Sa isang hapunan pagkatapos ng conference, habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga proyekto, unti-unting napunta ang usapan sa kanilang personal na buhay. Nagulat si Leng nang magtanong si Emilio tungkol sa kanyang pamilya. May kapatid ka ba, Miss Rodriguez? Tanong ni Emilio habang umiinom ng kape. Opo sir, may nakababata po akong kapatid na babae. Sagot ni Leng. Hindi niya binanggit si Joaquin Jr., hindi pa. Hindi niya alam kung paano. How about you, sir? May kapatid po ba kayo? Balik tanong ni Leng. Wala, only child. Maikling sagot ni Emilio. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Masuwerte ka, ang pamilya ay ang pinakamahalaga. Naramdaman ni Leng ang bigat sa bawat salita ni Emilio. Tila may malalim itong pinagmumulan. May isang bagay sa nakaraan nito na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Habang naglalakad pabalik sa hotel, nagkatinginan sila. Nagtama ang kanilang mga kamamay. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Agad na binawi ni Leng ang kanyang kamay, pakiramdam ay napaso. Iiwan ko na po kayo, sir. Gagabi na po, sabi ni Leng at mabilis na tumakbo palayo. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang maraming missed calls mula sa unknown number. Ito na naman si Pia. Nagbabala na naman. Ang banta ni Pia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na damdamin ni Leng. Hindi niya pwedeng pabayaan ang sarili niyang mahulog. Hindi niya pwedeng kalimutan ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, si Joaquin Jr. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang maging profesional. Kinabukasan, naging mas malamig ang pakikitungo ni Leng kay Emilio. Sumunod siya sa lahat ng utos nito, ngunit walang anumang personal na usapan. Ramdam niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Emilio, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Hindi nagtagal, dumating si Pia sa opisina na tila may layuning maghinala. Isang gabi, habang pauwi na si Leng, nakita niya si Pia na nakatayo malapit sa kanyang pinto. Elena, akala ko naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sabi ni Pia, ang boses ay puno ng pagbabanta, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang labi. Nakita ko kayong magkasama ni Milo sa conference. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Biglang nakaramdam ng galit si Leng. Hindi siya pinayagan ni Pia na mabuhay ng tahimik. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Depensa ni Leng. Oh, Rally, then why are you getting close to my fiancé? Alam mo, Elena, may mga bagay na hindi nababagay sa iyo. Tulad ng posisyon mo ngayon at lalo na si Milo. Tiningnan ni Pia si Leng. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kung hindi ka lalayo sa kanya, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala.
mawawala ang lahat ng mahalaga sa iyo. Napayak si Leng pagdating niya sa bahay. Kinabukasan, isang bagong text message ang dumating sa kanyang cellphone. Ito ay isang larawan. Isang larawan ni Joaquin Jr. na naglalaro sa parke kasama ang kanyang yaya. Kasama ang mensahe, Bimat se Hong Kong la bimat nua leng hai kantan. Napatulala si Leng, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Alam ni Pia. Alam ni Pia ang tungkol kay Joaquin Jr. Ang kanyang lihim, ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay nasa kamay na ng kanyang kaaway. Ang larawan ni Joaquin Jr. sa parke kasama ang nakakapanakot na mensahe ni Pia ay parang isang malamig na kamay na sumakal sa leeg ni Leng. Alam na ni Pia ang tungkol sa kanyang anak. Ang takot na matagal niyang tinago ay biglang bumalik. Mas matindi, mas nakakapanindig balahibo. Sa opisina, ang bawat tingin ni Emilio ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Mahal niya ang trabaho niya, mahal niya ang kumpanya, at lalo na may kakaibang puwang na si Emilio sa kanyang puso. Ngunit ang banta ni Pia ay mas malakas pa sa anumang damdamin. Isang araw, habang nag-aayos ng mga dokumento para sa isang charity event ng Villarosa Group, nakita ni Leng ang larawan ni Emilio na karga ang isang batang babae. Ang batang babae ay anak ng isang business partner nila. Ngumiti si Emilio sa larawan, isang ngiti na halos hindi niya naibigay kay Leng. Ngunit ang ngiti ni Emilio ay hindi ang nagpakaba kay Leng. Ang paraan ng pagkakakarga ni Emilio sa bata, ang kanyang titig, ay nagbalik sa kanya sa isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi na pilit niyang binubura sa kanyang alaala. 5 taon na ang nakalipas. Isang baguhan pa lang si Leng sa Maynila. Naka-attend siya sa isang Christmas party ng isang catering company kung saan siya nagtatrabaho part-time. Isang beses lang siya uminom, pero dahil hindi sanay, nalasing agad siya. Naaalala niya ang pakiramdam ng pag-iisa, ng kalungkutan at ang pagtatangkang makalimot sa hirap ng buhay. Doon niya nakita ang isang lalaki, guwapo, matangkad, at tila galing sa ibang mundo. Pareho silang nakaupo sa gilid ng party, parehong malungkot. Nag-usap sila, nagbahagi na ng kani-kanilang problema, pareho silang may pasan sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko mababago ang buhay ko. Bulong ni Leng noon, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa alak at emosyon. Gusto kong maging matagumpay, pero ang hirap. Ako rin, sagot ng lalaki, ang kanyang boses ay malalim. Ginagawa ko ang lahat para sa pamilya ko, pero pakiramdam ko hindi pa rin sapat. Isang pagtatangka na makalimot, isang magdamag na puno ng pagkakamali. Pagkagising ni Leng kinabukasan, mag-isa na siya sa kwarto ng hotel. Ang kanyang pitaka ay nawawala at ang lalaki ay naglaho na parang bula. Ang tanging natira ay ang sakit ng ulo, ang hiningi niya sa kanyang sarili na hindi naiinom pa at ang isang butil ng buhay na sumisibol sa kanyang sinapupunan, si Joaquin Jr. Nanginginig ang mga kamay ni Leng habang tinititigan ang larawan ni Emilio. Ang lalaki sa nakaraan niya ay halos kapareho ni Emilio. Ang tangos ng ilong, ang hugis ng labi at ang malalim na tingin. Imposible. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Mabilis niyang kinuha ang lumang cellphone sa kanyang bag na mayroon pa ring isang litrato ng lalaki na iyon. Isang malabo at madilim na litrato kuha noong gabing iyon.
Pinaghambing niya ang litrato sa larawan ni Emilio. Nagulantang si Leng. Ang puso niya ay halos lumukso mula sa kanyang dibdib. Hindi lang magkamukha. Ito ay parehong tao. Si Don Emilio Villarosa, ang ama ni Joaquin Jr. Nabitawan ni Leng ang cellphone. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang kanyang boss, ang lalaking unti-unting pumapasok sa kanyang puso, ang lalaking banta ni Pia, ay siya ring ama ng kanyang anak. Ang pinakamalaking lihim niya ay isang bangungot na ngayon ay nagiging katotohanan. Napaupo si Leng sa upuan. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya alam kung anong gagawin. Paano niya haharapin ang katotohanan ito? Paano niya sasabihin kay Emilio? O mas mabuti pa bang itago na lang niya habang buhay? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Pia, nakangiti ng nakakaloko. Nagulat ka ba, Elena? Tanong ni Pia at pumasok sa opisina. Mukhang mas marami kang tinatago kaysa sa akala ko. Wala po akong tinatago, sagot ni Leng, pilit pinatatag ang boses. Kahit nanginginig ang buong katawan niya. Agad niyang itinago ang kanyang cellphone, hindi dapat makita ni Pia ang litrato. Naglakad si Pia papalapit, ang bawat hakbang ay tila tunog ng kamatayan para kay Leng. Ang ngiti ni Pia ay tila lalong lumalaki, isang ngiting puno ng pagtatagumpay. Oh, really? Wala? Sa tingin mo ba'y madaling itago ang lahat sa akin, Elena? Tanong ni Pia, at bigla nitong nilapag sa mesa ang isang maliit na sobre. Nanlaki ang mga mata ni Leng. Puno ng takot ang kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Ano po iyan? Halos pabulong niyang tanong. Isang paalala lang, sabi ni Pia at binuksan ang sobre. Hindi litrato ni Joaquin Jr. ang laman nito. Ito ay isang kopya ng birth certificate ni Joaquin Jr. na naglalaman ng pangalan ni Leng bilang ina at father unknown. Nahulog ang panga ni Leng. Paano? Paano nakuha ni Pia ang dokumentong ito? Ang birth certificate na matagal niyang iningatan. Ang pinakamahalaga niyang lihim. Nagulat ka ba? Muling tanong ni Pia at dahan-dahang pinulot ang birth certificate. Nagpaka-hire ako ng private investigator para alamin ang lahat ng tungkol sa iyo. Ang hamak na probinsyanang nagpapanggap na inosente, mayroon palang tinatagong anak. Ang salitang anak ay binigkas ni Pia nang may labis na pang-aalipusta. At alam mo ba kung anong pinakanakakatawa dito, Elena? Patuloy ni Pia, ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang. Ang investigator ko ay nakahanap din ng lumang ulat ng pulisya mula sa isang hotel. 5 taon na ang nakakaraan. Isang kaso ng nawawalang pitaka at isang babaeng nalasing. At sa parehong gabi, isang lalaki na nag-check-in sa kaparehong hotel. Ang lalaki ay galing sa isang party ng kumpanya, nagpapalamig dahil sa pressure ng pamilya niya. Nanginginig ang mga labi ni Leng. Alam ni Pia, alam nito ang lahat. Hindi na niya kailangang sabihin pa ang pangalan ng lalaki. Ang mga mata ni Pia ay puno ng panunuya. Hindi ko akalain na ganito ka ka-desperada, Elena, na dahil lang sa isang gabing pagkakamali ay idadamay mo pa si Milo. Pero huwag kang mag-alala, ako ang magliligtas sa kanya mula sa iyo. Inilapit ni Pia ang kanyang mukha kay Leng. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagbabanta. Subukan mong lumapit ulit kay Milo o subukan mong sabihin ang totoo sa kanya. At sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita ang anak mo. Hindi ka na makakapagtago. Alam ko kung nasaan si Joaquin Jr. sa bawat sandali, kaya huwag kang magkamali.
Ang bawat salita ni Pia ay parang isang matalim na balaraw na, na tumatagos sa puso ni Leng. Ang pagbanggit sa pangalan ni Joaquin Jr. ay nagpaigting sa takot niya. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Bumuntong hininga si Pia. Ang kanyang ekspresyon ay naging kalmado muli na tila walang anumang nangyari. So, naintindihan mo ba, Elena? Huwag kang maging isang problema dahil hindi ko magugustuhan ang mangyayari sa iyo at sa pamilya mo. Umalis si Pia sa opisina, iniwan si Leng na nakaupo, tulala at parang napipi. Ang birth certificate ni Joaquin Jr. ay nakalatag pa rin sa mesa, isang patunay ng kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa isipan niya, hindi lang si Pia ang kalaban. Ang buong Villarosa Group, ang buong pamilya Villarosa ay parang isang napakalaking pader na naghihiwalay sa kanya at sa kanyang anak mula sa kapayapaan. Naramdaman niya ang malamig na laso ng takot na gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang anak laban sa isang taong may kapangyarihan at kayang gawin ang lahat? Nagulantang ang Villarosa Group, isang malaking gulo sa stock market. Ang presyo ng shares ay biglang bumaba ng walang malinaw na dahilan. Ang mga investor ay nagtatanong. Ang media ay nagkakagulo. Nasa gitna si Emilio ng isang napakalaking krisis. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Mayroong nag-leak ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya, isang strategic plan na dapat ay para sa susunod na quarter. Nanggagalaiti si Emilio sa galit. Sino? Sino ang may gawa nito? Sigaw niya sa kanyang board members. Ang kanyang boses ay tila kulog. Sir, mayroon kaming natagpuang ebidensya, sabi ng head ng IT department habang ipinapakita ang isang ulat. Ang leakage ay nagmula sa isang internal network at ang huling nag-access sa file ay si Ms. Elena Rodriguez. Napatulala si Emilio. Si Leng, imposible. Hindi niya magagawa iyon. Ang babaeng masipag, tapat at tila inosente ay siya ang magtataksil sa kanya? Hindi! Imposible! Sigaw ni Emilio. May mali dyan! Si Miss Rodriguez ay hindi kayang gawin yan. Ngunit ang head ng IT ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sir, ang log files ay hindi nagsisinungaling at mayroon din kaming nakita na kakaibang transactions sa kanyang bank account, isang malaking halaga na idineposito ilang araw bago ang leakage. Parang may bumagsak na pader sa dibdib ni Emilio. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya gagawin iyon? Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Pia sa opisina, umiiyak na tila nagmamalasakit. Milo darling, hindi ako makapaniwala. Si Elena, ipinagtataka ko na talaga ang kilos niya nitong mga nakaraang linggo. Sabi ni Pia, ang boses ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pagtatagumpay sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Emilio. Milo, alam mo, hindi ko sana sasabihin ito pero nakita ko siya nakausap ang isang tao na taga-kalabang kumpanya natin ilang beses na. Akala ko ayaw ko lang magduda pero ngayon ang bawat salita ni Pia ay lalong nagpatibay sa ebidensya laban kay Leng. Sumikip ang dibdib ni Emilio. Pakiramdam niya ay niloloko siya. Ang babaeng pinagsisimulan ng kakaibang damdamin sa kanya ay siya ring nagtaksil. Hanapin ninyo si Miss Rodriguez ngayon din, utos ni Emilio. Hindi nagtagal, ipinatawag si Leng sa opisina ni Emilio. Pagpasok niya, nakita niya si Emilio, si Pia na nakatayo sa tabi nito na tila isang suportadong fiancé at ang head ng HR at IT.
Ang mukha ni Emilio ay galit na galit, ngunit may bahid din ng sakit. Miss Rodriguez, simula ni Emilio, ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagkabigo. Mayroon akong masamang balita. Ikaw ang suspect sa leakage ng kumpidensyal na impormasyon ng Villarosa Group. Nanlaki ang mga mata ni Leng. Ano po, sir, hindi po totoo yan. Wala po akong alam diyan. Meron kaming ebidensya, Ms. Rodriguez, sabi ng head ng IT. Ang log files, ang bank transfer, at ang mga testimonya. Napatingin si Leng kay Pia. Ang ngiti ni Pia ay puno ng pait. Alam na ni Leng, ito ang gawa ni Pia. Ito ang banta niya. Sir, pinipilit po nila akong siraan. Hindi po ako ang gumawa niyan. Sigaw ni Leng, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang mga mata ni Emilio ay puno ng pagkabigo. Elena, sabi ni Emilio, ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng sakit. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginawa? Akala ko hindi niya matapos ang kanyang mga salita. Sir, naniniwala po ba kayo sa kanila? Bakit po hindi ninyo ako pakinggan? Naluluha na si Leng. Ang mga ebidensya ay malinaw, Miss Rodriguez. Sagot ni Emilio. Ang kanyang panga ay umigting. Hindi ko pwedeng hayaan ang isang tao na sumira sa kumpanya. Ikaw ay dismissed, Miss Rodriguez. Ngayon din, pakiramdam ni Leng ay gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naglaho sa isang iglap. Hindi lang ang kanyang trabaho, pati ang kanyang reputasyon, ang kanyang dignidad. Habang papalabas si Leng ng opisina, narinig niya ang mga bulong ng mga kasamahan. Mga tingin ng pagdududa, ng pagkamuhi. Ang ilan ay umiiling, ang iba ay nagbubulungan. Akala ko mabait siya. Ang ganda niya kasi, kaya pinagkakatiwalaan ni Sir Emilio. Mukha lang pala inosente, traidor naman. Hindi na niya nakayanan. Tumakbo siya palabas ng building, ang luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang Maynila, na dati puno ng pag-asa, ay ngayon ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa kanya. Wala na ako, wala na ang trabaho ko. Anong mangyayari sa iyo, Joaquin Jr.? Bulong niya sa sarili, habang humahagulgol. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang lahat ay natapos na. Sa loob ng opisina, nakaupo si Emilio. Malamig ang kanyang mukha, ngunit sa loob ay may matinding kirot. Niloko siya ni Elena, pinagtaksilan siya, pero bakit parang hindi siya naniniwala? Bakit may bahagi ng kanyang puso na sumisigaw na mali ang lahat? Tiningnan niya ang pintuan kung saan lumabas si Leng. Ang kanyang huling tingin ay puno ng pagkabigo, ngunit may bahid din ng kakaibang kalungkutan. Malamig ang umaga sa Villarosa Mansion. Ang init ng kape ni Emilio sa kanyang kamay ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa kanyang dibdib. Isang linggo na mula nang mangyari ang iskandalo sa kumpanya at isang linggo na ring wala si Elena. Sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman ang kawalan nito. Ang kanyang opisina ay tahimik. Ang kanyang mesa ay walang kalat. Walang Elena na nag-aayos ng kanyang schedule. Walang Elena na nagpapaalala sa kanyang mga meeting. Walang Elena na nagbibigay ng matatalinong ideya sa mga pulong. Milo, darling, ang ganda ng araw, di ba? Di ba? Bati ni Pia na pumasok sa study room nakasuot ng isang flowy dress. Ang saya ko at nalutas na ang problema sa kumpanya. Ngayon, makakapag-focus na tayo sa kasal natin. Ngumiti si Pia, ngunit para kay Emilio, ang naangiting iyon ay tila may kakaibang lamig.
Pia, hindi pa ito nalulutas, sagot ni Emilio at ibinaba ang kanyang kape. Ang stock market ay bumalik sa normal pero ang reputasyon ng kumpanya hindi pa. At ang tungkol kay Miss Rodriguez, Milo, hayaan mo na si Elena, putol ni Pia. Siya ang nagtaksil sa iyo sa kumpanya, hindi na dapat siya pag-usapan. Subalit ang mga salita ni Pia ay lalo lamang nagpatibay sa pagdududa ni Emilio. Masyadong madali, masyadong perpekto ang pagkakabalangkas ng kaso laban kay Elena. May isang bagay na mali. Ang isang taong kasing sipag at tapat ni Elena ay hindi gagawa ng ganoong kasamaan. 12:00 ng gabi, tahimik ang buong bahay. Bumalik si Emilio sa opisina at sinimulan niyang suriin ang mga ebidensyang ibinigay sa kanya. Ang log files, ang bank statement, ang mga testimonya. Ang lahat ay tila konektado, ngunit may isang maliit na detalye na umakit sa kanyang atensyon. Ang bank account ni Elena ay mayroong malaking deposito. Tama. Ngunit ang pangalan ng nagdeposito ay isang offshore account na mahirap i-trace. Bakit isang offshore account? Kung kalaban ang nagbayad, bakit hindi direktang sa kanyang account? At ang mga testimonya galing sa mga empleyado na matagal nang may inggit kay Elena. Hindi ko ito paniniwalaan, bulong ni Emilio sa sarili. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head, si Mang Dante. Mang Dante, gusto kong imbestigahan mo ng palihim si Sofia Ramirez. Lahat, ang mga contacts niya, ang mga transaksyon niya, at lahat ng nakikipag-ugnayan sa kanya, utos ni Emilio. At gusto ko ring alamin ang totoo tungkol sa leakage na nangyari, lahat ng detalye. Nagulat si Mang Dante. Sir, si Miss Pia po. Huwag kang magtanong, Mang Dante. Gawin mo lang ang inuutos ko. At huwag kang magsasabi sa kahit sino, lalo na kay Mama at kay Pia. Babala ni Emilio. Alam ni Emilio na mapanganib ang kanyang ginagawa. Kung mali siya o kung nalaman ito ni Pia, magkakaroon ng malaking problema. Ngunit hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang pagdududa. Habang naghihintay ng balita mula kay Mang Dante, lalo niyang nararamdaman ang kawalan ni Elena, hindi lang sa opisina kundi sa puso niya. Ang ngiti ni Leng, ang kanyang matatapang na mata, ang kanyang dedikasyon, lahat ay bumalik sa kanyang alaala. Isang araw, nagkaroon sila ng board meeting. Tinalakay ang mga planong panghinaharap ng kumpanya. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Milo, nakikinig ka ba? Tanong ng kanyang ina, si Senyora Consuelo na umupo sa kanyang tabi. Napagdesisyunan na natin ang petsa ng kasal ninyo ni Pia. Sa susunod na buwan, magiging malaking selebrasyon ito. Ma, pwede bang huwag muna ngayon? Sagot ni Emilio, naiinis. Ano na namang problema, Milo? Bakit parang laging malungkot ka? Tanong ni Senyora Consuelo na nakakunot ang noo. Hindi ba't masaya ka na nawala na ang problema sa kumpanya? At ngayon, ikakasal ka na sa isang babaeng karapat-dapat sa pangalan ng Villarosa, isang Ramirez. Mayaman, may pinag-aralan, at may koneksyon. Hindi nakasagot si Emilio. Ang lahat ng sinabi ng kanyang ina ay lohikal. Ito ang dapat niyang gawin. Ito ang tama. Pero bakit parang may malaking puwang sa kanyang dibdib? Isang puwang na tila tanging si Elena lang ang makakapuno. Sa gabi, hindi makatulog si Emilio. Ang kanyang isipan ay ligalig. Pinipilit niyang intindihin ang mga pangyayari, ang mga ebidensya, ang kanyang damdamin. Hinahanap niya si Elena.
Hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin, kung nasaan siya, kung ligtas ba siya. Miss Rodriguez, bulong niya sa dilim. Saan ka man naroroon, sana ay ligtas ka. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Mang Dante. Sir, meron na po akong nakitang kakaiba. Nag-set po ako ng meeting bukas ng umaga. May kailangan po kayong malaman. Ito ay tungkol sa tunay na nangyari sa Villarosa Group. Umagang-umaga pa lang ay kinabahan na si Emilio. Ito na, malapit na niyang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na maaring magbago sa lahat. Ang katotohanan na maaring magpawalang sala kay Elena o tuluyang magpapatunay sa kanyang mga kasalanan. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa opisina na si Emilio. Ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi niya mapigilan. Ito ang araw na malalaman niya ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan, sa kanyang puso. Hindi nagtagal, dumating si Mang Dante, pitpit ang isang envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, narito po ang lahat ng nakalap kong impormasyon, sabi ni Mang Dante, at inabot kay Emilio ang envelope. Hindi po ito madali, sir, at alam kong ikagugulat ninyo. Binuksan ni Emilio ang envelope. Sa loob ay may mga litrato, bank statements, at mga transaksyon. Bawat isa ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Mayroong mga litrato ni Pia na nakikipagkita sa CEO ng kalabang kumpanya sa isang pribadong restaurant. Ang mga bank statements ay nagpapakita ng malalaking halaga na ipinadala mula sa account ni Pia patungo sa offshore account na ginamit para magdeposito sa account ni Elena. Mayroon ding mga text messages at email exchanges na nagpapakita ng pagpaplano nila, Pia at ng kalabang CEO para pabagsakin ang Villarosa Group at sisihin si Elena. Ang kanyang panga ay umigting, galit. Sobrang galit. Hindi lang siya niloko ni Pia. Ginawa nitong kasangkapan si Elena para sirain ang kanyang kumpanya. At ang mas masakit ay pinaniwalaan niya si Pia. Pia, bulong ni Emilio, ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na leon. Hindi ko ito palalampasin. Agad na ipinatawag ni Emilio ang isang emergency board meeting. Nandoon si Senyora Consuelo, si Pia, at ang iba pang board members. Ang lahat ay nagtataka kung bakit biglaan ang meeting. Mayroon akong ipapakita sa inyo. Simula ni Emilio, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kakaibang lamig. Ipinakita ni Emilio ang lahat ng ebidensya. Ang mga litrato, ang mga bank statements, ang mga email. Ang lahat ng patunay na si Pia ang utak sa likod ng leakage at siya rin ang nagtangka na sirain ang kumpanya at sirain ang reputasyon ni Elena. Nanginginig ang buong katawan ni Pia. Ang kanyang mukha ay namumutla. Milo! Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan! May kaaway ako. Binabayaran nila ang mga taong ito para sirain ako. Huwag ka nang magsinungaling, Pia. Sagot ni Emilio, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw. Hindi mo lang sinira ang kumpanya, Pia. Niloko mo ako. Ginawa mo akong tanga. At sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Napaiyak si Pia. Lumuhod siya sa harap ni Emilio. Milo, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali lang ako. Mahal kita, Milo. Ginawa ko lang yan dahil sa selos. Dahil sa takot kong mawala ka. Ang pag-ibig ay hindi dahilan para gawin ang mga bagay na ito, Pia.
sabi ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang ginawa mo ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang krimen at hindi kita kailanman mapapatawad. Humarap si Emilio sa board members. Simula ngayon, ang Villarosa Group ay idedemanda si Miss Sofia Ramirez para sa sabotage at fraud. Ang engagement namin ay tapos na at lahat ng koneksyon niya sa kumpanya ay putol na. Nagulantang ang lahat, lalo na si Senyora Consuelo. Milo, anong ginagawa mo? Hindi mo pwedeng gawin yan. Ang Ramirez family ay isang malaking pamilya. Masisira ang pangalan natin. Masisira ang pangalan natin kung hahayaan ko ang isang tao na sinira ang kumpanya natin at sinaktan ang isang inosenteng tao, Mama. Sagot ni Emilio, at ito ang desisyon ko. Hindi na ako papayag na diktahan ninyo ang buhay ko. Umalis si Pia sa opisina, umiiyak at nakayuko. Ang kanyang muka ay puno ng kahiyan at galit. Ang kanyang pangarap na maging isang Villarosa ay naglaho sa isang iglap. Agad na hinanap ni Emilio si Elena. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang mag-sorry. Kailangan niyang sabihin ang totoo sa kanya. Nahanap niya si Elena sa isang maliit na coffee shop. Nagtatrabaho bilang cashier. Ang kanyang muka ay payat at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang dati masiglang Elena ay ngayon ay tila isang anino na lang. Lumapit si Emilio. Elena! Nagulat si Elena. Tumayo siya, pakiramdam ay hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sir? Bulong niya. Elena, I'm so sorry, sabi ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Pinaniwalaan ko si Pia. Hindi ko dapat ginawa iyon. Alam ko na ngayon ang lahat. Ginawa niya ang lahat para sisihin ka. Elena, bumalik ka na sa kumpanya. Babalik ka sa posisyon mo. Ako ang magpapaliwanag sa lahat. Napaiyak si Elena. Ang kanyang luha ay umaagos. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa. Hindi ko po alam, sir, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dami nang nangyari. Ang dami nang nasira. Elena, please, sabi ni Emilio at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero I love you, Elena. Sana ay bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagulat si Elena. Tiningnan niya ang mga mata ni Emilio. Ang pagmamahal ay malinaw na nakaukit doon. Ngunit sa kanyang isipan, bumalik ang larawan ni Joaquin Jr. ang banta ni Pia. Ang lihim na mas mabigat pa sa lahat. Hindi mo naiintindihan, Emilio, sabi ni Elena at binawi ang kanyang kamay. Meron akong mga lihim na hindi kayang lampasan ng kahit anong pagmamahal. Naramdaman ni Emilio ang lamig sa kanyang dibdib. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting naglalaho. Anong lihim? Anong mas mahalaga pa kaysa sa kanila? Ang mga salita ni Emilio, I love you, ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Leng. Ang ikata, ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay tila bumubulong ng pag-asa. Ngunit ang banta ni Pia at ang katotohanan tungkol kay Joaquin Jr. ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Hindi niya pwedeng ilagay sa panganib ang anak niya. Hindi niya pwedeng ipagsapalaran ang kaligtasan ni Joaquin Jr. sa ngalan ng pag-ibig. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Joaquin Jr. sa kanyang tabi, biglang naramdaman ni Leng na nag-init ang noo ng bata. Nang hawakan niya, nagulantang siya. Mataas ang lagnat ni Joaquin Jr. Ang bata ay namumutla at nahihirapang huminga. Joaquin Jr., anak,
Gumising ka! Gulantang na sigaw ni Leng. Mabilis niyang sinakay ang kanyang anak sa tricycle at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa takot. Sa ospital, agad na inasikaso si Joaquin Jr., ngunit ang mga salita ng doktor ay nagpatindig ng balahibo ni Leng. Miss Rodriguez, ang anak niyo po ay mayroong rare type ng anemia. Kailangan po niya ng agarang blood transfusion. Ang kaso po, ang blood type niya ay napakabihira. Kailangan po nating makuha ang dugo sa kanyang magulang o sa isang malapit na kamag-anak para makasiguro na compatible. Nanginginig ang mga kamay ni Leng. Rare blood type. Naalala niya ang sinabi ng doktor noong ipinanganak si Joaquin Jr. na ang dugo ng kanyang anak ay kakaiba. Pero hindi niya kailanman inakala na magiging ganito ito kahirap. Ako po ang magiging donor, Doc, sabi ni Leng, kahit alam niyang hindi pa napapatunayan ang compatibility. Kailangan din po natin ang ama ng bata, Miss Rodriguez, para sa mas mabilis na paghahanap ng compatible na dugo at para sa ibang critical test na kailangan gawin. Paliwanag ng doktor, ang kanyang boses ay seryoso. Importante po ang genetic matching, lalo na sa ganitong kaso. Hindi po natin pwedeng ipagpaliban ang oras. Napatulala si Leng. Ang ama, si Emilio, hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Emilio, paano niya ipapaliwanag ang lahat. Ang kanyang pinakamalaking lihim ay ngayon ay nasa bingit na ng pagkabulgar. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya, si Mang Dante. Miss Rodriguez, si Mang Dante po ito. Nabalitaan ko po ang nangyari sa anak niyo. Si Sir Emilio po ay sinabi sa akin na hanapin kayo. Gusto niya pong tulungan kayo. Nag-aalangan si Leng, pero ang buhay ng kanyang anak ang nakasalalay. Mang Dante, kailangan ko po ang tulong ni Sir Emilio, sabi ni Leng. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko po siya sa ospital. Kailangan po naming malaman kung compatible ang dugo niya sa anak ko. Siya po ang ama ni Joaquin Jr. Natahimik si Mang Dante sa kabilang linya. Sa kabilang banda, si Emilio ay nagtatrabaho sa opisina kahit gabi na. Ang mga salita ni Elena, mayroon akong mga lihim na hindi kayang lampasan ng kahit anong pagmamahal ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Biglang tumawag si Mang Dante. Sir, kailangan po kayong pumunta sa ospital. Si Joaquin Jr., ang anak ni Miss Rodriguez ay may malubhang sakit. At sir, may kailangan po kayong malaman. Ano? Anong nangyari kay Joaquin Jr.? Tanong ni Emilio, nagulat. Hindi niya inakala na may anak si Elena na may sakit. Sir, maliban sa kailangan niya ng dugo, siya po ang ama ng bata. Nabitawan ni Emilio ang cellphone. Ang kanyang mundo ay umikot. Siya, ama, ang batang binabanggit ni Elena sa telepono, ang bata na nakita niya sa litrato ni Pia. Si Joaquin Jr. ay kanyang anak. Mabilis siyang pumunta sa ospital. Pagdating niya, nakita niya si Leng na nakaupo sa labas ng emergency room, umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit si Emilio. Elena, totoo ba? Napakislot si Leng. Tiningnan niya si Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Emilio? Si Joaquin Jr. ay anak ko? Tanong ni Emilio, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Tumango si Leng, umiiyak. Papatawad, Emilio.
Hindi ko sinasabi sa'yo noon na takot ako, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ang galit, pagkalito at sakit ay naghalo sa damdamin ni Emilio. Pero ang pinakamalakas na damdamin ay ang pagkabigla at ang pagiging ama. Ang isang bata na kanyang minahal bilang anak ni Elena ay anak niya. Kailangan ko po ang tulong nyo, sir. Sabi ni Leng, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamakaawa. Kailangan po niya ng dugo ninyo. Kailangan po niya kayo. Tiningnan ni Emilio si Leng. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa operating room. Ang mga doktor ay nagpapaliwanag sa kanya. Ang blood type ni Joaquin Jr. ay napakabihira. Ang kanyang dugo ay kinakailangan. Nagbigay siya ng dugo. Habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya ang lahat. Ang gabing iyon, 5 taon na ang nakakaraan. Ang babae na nakasama niya na tila nalasing. Si Elena. Ang kanilang pagtatagpo, ang kanilang pagkakamali. Lumabas ang doktor. Compatible po ang dugo ni Sir Emilio. Malaking tulong po ito sa recovery ni Joaquin Jr. Nakahinga si Leng ng maluwag. Niyakap niya si Emilio, umiiyak. Maraming salamat, Emilio. Maraming salamat. Subalit sa loob ng puso ni Emilio, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Hindi lang tungkol sa pagliligtas kay Joaquin Jr. Ito ay tungkol sa pagharap sa kanyang pamilya, sa kanyang ina, sa lahat ng kanyang mga responsibilidad. Ngayon, mayroon siyang anak, isang Villarosa na may dugong Rodriguez. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng nabago. Matapos ang insidente sa ospital at nang maging matatag na ang kalagayan ni Joaquin Jr., nagbalik si Emilio sa bahay ng Villarosa. Ang mansyon na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan at katatagan ay ngayon ay tila isang kuta na nagpapahirap sa kanya. Ang bawat dekorasyon, bawat larawan ng kanilang angkan ay tila bumubulong ng kanyang responsibilidad. Hinihintay na siya ni Senyora Consuelo sa study room. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Nabalitaan na nito ang lahat mula sa mga koneksyon sa ospital. Milo, ano itong nabalitaan ko? Simula ni Senyora Consuelo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang kalihim mo, si Elena Rodriguez, ay may anak? At ang anak niya, ikaw ang ama? Hindi na nagtago si Emilio. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Opo, ma. Si Joaquin Jr. ay anak ko. Anak namin ni Elena. Napatayo si Senyora Consuelo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Imposible! Hindi ito maaring mangyari, Milo. Pinlano ito ng bababaeng iyan. Pinlano niya ito para lang makapasok sa pamilya natin. Hindi natin pwedeng tanggapin ang isang dugong lansangan sa angkan ng Villarosa. Ang salitang dugong lansangan ay binigkas ng may pagkamuhi. Umagos ang galit sa dibdib ni Emilio. Huwag niyo pong sabihin iyan, ma. Si Elena ay isang marangal na babae. Hindi niya pinlano ang lahat ng ito. Nagkamali po kami. Oo, pero hindi niya kami ginamit. Anong hindi ginamit? Kaya siya nagtago ng anak? Kaya siya umalis sa trabaho ng walang sabi-sabi? Milo anak, mag-isip ka. Hindi niya kami nababagay. Isang mahirap na probinsyana na may anak sa labas. Ano ang sasabihin ng mga Ramirez? Ano ang sasabihin ng buong lipunan sa atin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng lipunan, ma. Sigaw ni Emilio, ang kanyang boses ay nagngangalit. May anak ako, may pamilya ako.
at hindi ko sila iiwan. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan at ang anak niya, Milo, kalimutan mo na ang lahat. So, banta ni Senyora Consuelo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matigas pa rin ang kanyang loob. Kalimutan mo na ang Villarosa Group. Kalimutan mo na ang iyong pamana. Hindi ka na anak ng Villarosa. Hindi ka na magiging bahagi ng pamilya na ito. Malamig ang bawat salita ng kanyang ina, mas malamig pa kaysa sa pader ng mansyon. Ang mga banta ay totoo. Alam niya iyon. Ang Villarosa Group ay ang kanyang buhay, ang pamana ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabilang banda ay si Elena at si Joaquin Jr., ang kanyang anak, ang kanyang dugo. Tiningnan ni Emilio ang larawan ng kanyang ama sa dingding. Naaalala niya ang mga pangarap nito para sa kanya, ang mga responsibilidad na ipinasa sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang sakit na naramdaman niya noong bata pa siya, nang ipilit ng kanyang ina na talikuran niya ang kanyang unang pag-ibig, ay bumalik. Ayaw niyang maramdaman ulit iyon, lalo na ayaw niyang maramdaman iyon para sa kanyang anak. Kung iyon po ang desisyon niyo, ma, sabi ni Emilio, ang kanyang boses ay matigas ngunit puno ng sakit. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng pamilya ko at ng pagmamahal ninyo, kung kailangan kong pumili sa pagitan ng Villarosa Group at ng anak ko, pinipili ko po ang anak ko. Pinipili ko po si Elena. Hindi ko po sila kayang iwan. Napaupo si Senyora Consuelo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Umalis ka, Milo. Umalis ka sa bahay na ito. Hindi ka na bahagi ng Villarosa. Tumayo si Emilio. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng kanyang minahal. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay para kay Elena at Joaquin Jr. Paalam po, ma, sabi ni Emilio, at lumabas siya ng study room. Naglakad siya palabas ng mansyon, ang bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamana. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay kanyang tinalikuran. Paglabas niya ng gate, tumingin siya pabalik. Ang malaking mansyon ng Villarosa ay nakatayo pa rin doon, marilag, ngunit ngayon ay tila isang hawla. Isang hawla na kanyang iniwanan. Hindi na ito ang bahay ko, bulong niya sa hangin. Ngunit sa kabila ng sakit at kawalan, may isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang kalayaan na gawin ang tama. Ang kalayaan na piliin ang tunay na pamilya. Isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula kay Elena. Okay na po si Joaquin Jr. Tulog na po. Salamat, Emilio. Kailangan ko po kayo. Ngumiti si Emilio. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Hindi niya alam kung saan sila kukuha ng pera. Hindi niya alam kung paano sila magsisimula. Pero mayroon siyang Elena. Mayroon siyang Joaquin Jr. At yun lang ang mahalaga. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula na, isang buhay na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pag-ibig at pag-asa. Ang mga araw matapos ang pagtalikod ni Emilio sa kanyang pamilya ay naging isang malaking hamon para kina Elena at Emilio. Mula sa kanyang dating marangyang buhay, si Emilio ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment na inupahan ni Elena. Wala na ang mga driver, mga katulong, at ang kanyang corporate jet. Wala na ang kanyang posisyon sa Villarosa Group. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nakita ni Leng na nagreklamo si Emilio. Sa halip, mas nagkaroon ito ng oras para sa kanila. Papa! Papa! Masiglang sigaw ni Joaquin Jr. habang tumatakbo papalapit kay Emilio.
bumaba si Emilio at buong pagmamahal na binuhat ang kanyang anak. Ang mga ngiti nilang dalawa ay tila nagpapagaan sa anumang pagod. "Kumain na ba ang baby ko?" tanong ni Emilio at hinalikan sa pisngi si Joaquin Jr. Pinagmamasdan sila ni Leng mula sa kusina habang naghahanda ng hapunan. Ang puso niya ay puno ng kagalakan. Ito ang pangarap niya, isang buong pamilya. Hindi niya inakala na mangyayari ito. "Emilio, salamat!" bulong ni Leng nang mag-isa na lang sila. "Para saan?" tanong ni Emilio habang yakap ang kanyang anak. "Sa lahat, sa pagpili mo sa amin, sa pagtalikod mo sa lahat para sa amin," sagot ni Leng. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hinawakan ni Emilio ang kamay ni Leng. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Elena. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Ito ang pamilya ko at hindi ko kayo iiwan." Naramdaman ni Leng ang init ng kamay ni Emilio. Unti-unting nawawala ang kanyang takot. Unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Naghahanap ng trabaho si Emilio. Sa una, mahirap. Ang balita tungkol sa kanyang pagtalikod sa Villarosa Group ay kumalat sa buong business world. Ngunit sa kanyang determinasyon at talino, nakahanap siya ng posisyon bilang consultant sa isang maliit na startup company. Ang sweldo ay hindi kasing laki ng dati, ngunit sapat na para sa kanilang tatlo. Pinagpatuloy din ni Elena ang kanyang pagiging cashier. Sa gabi kapag tulog na si Joaquin Jr., ay nag-aaral siyang mag-online courses para makahanap ng mas magandang trabaho. Isang hapon, habang naglalaba si Leng, biglang may kumatok sa kanilang pinto, si Mang Dante. "Miss Leng, Sir Emilio," bati ni Mang Dante, at iniabot ang isang maliit na kahon. Pinabibigay po ito ni Senyora Consuelo. Nagulat sina Leng at Emilio. Matagal nang hindi nagpaparamdam si Senyora Consuelo. Binuksan ni Leng ang kahon. Sa loob ay mga damit at laruan para kay Joaquin Jr. Lahat ay bago at mamahalin. Mayroon ding isang maliit na sulat. "Minamahal kong Joaquin Jr. Alam kong hindi pa kita lubusang nakikilala, ngunit sana ay tanggapin mo ang mga ito. Hindi man ako perpektong lola, pero may pagmamahal ako para sa iyo. Sana ay darating ang panahon na makikita mo akong ngumingiti." Lola Consuelo, naluluha si Leng habang binabasa ang sulat. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit ito ay isang malaking pagbabago. Ang matigas na puso ni Senyora Consuelo ay tila unti-unting lumalambot. "Gusto mo bang pumunta tayo sa kanya, Emilio?" tanong ni Leng. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Umiling si Emilio. "Hindi pa. Hindi pa handa si Mama. Hayaan muna natin siyang mag-isip. Pero ito ay isang magandang simula." Ngumiti si Leng. Alam niya. Alam niya na ang lahat ay magiging maayos. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, magkatabi at pinapanood ang mga bituin, hinawakan ni Emilio ang kamay ni Leng. "Sana ay ganito na lang tayo lagi, Elena," bulong ni Emilio. "Simple, pero masaya. Mas masaya ako ngayon kaysa sa dati," sagot ni Leng. "Dahil sa iyo, dahil sa atin, dahil sa pamilya natin." Niyakap ni Emilio si Leng at hinalikan niya ito sa noo. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matatag, mas malalim. Ang mga pagsubok ay nagpatunay lamang na ang kanilang pag-ibig ay tunay. Ngunit ang sulat mula kay Senyora Consuelo ay patuloy na gumugulo sa isipan ni Leng. Ang pag-asa na magiging buo ang kanilang pamilya ay muling sumibol. May kailangan pa silang harapin. May kailangan pa silang ayusin.
Makalipas ang ilang buwan, matatag na ang buhay ni na Emilio at Elena. Masaya sila sa kanilang simpleng apartment kasama si Joaquin Jr. na ngayon ay masigla at malusog na. Si Emilio ay naging isang mahalagang bahagi ng startup company at si Elena naman ay unti-unting umaangat sa kanyang career bilang virtual assistant. Ngunit may isang bagay pa rin na kulang. Ang pagtanggap ni Senyora Consuelo. Isang araw habang naglalaro si Joaquin Jr. sa sala, tumunog ang doorbell, si Mang Dante. Sir Emilio, Miss Elena, bati ni Mang Dante at iniabot ang isang formal na imbitasyon. Pinapatawag po kayo ni Senyora Consuelo sa Villarosa Mansion. May importante po siyang sasabihin. Nagkatinginan sina Emilio at Elena. Ang imbitasyon ay tila isang hamon, isang pagkakataon para sa paghilom o isang huling pagtatangka na paghiwalayin sila. Pupunta tayo, sabi ni Emilio, desidido. Oras na para harapin natin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang naghahanda. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Natatakot siya, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Pagdating nila sa Villarosa Mansion, ang mga gwardiya ay binuksan agad ang malaking gate. Ang malawak na hardin, ang marmol na sahig, ang mga mamahaling dekorasyon ay tila bumalik sa kanila sa nakaraan. Ngunit ngayon, sila ay magkasama, isang buong pamilya. Nakaupo si Senyora Consuelo sa dining table. Ang kanyang mukha ay seryoso. Wala na ang dating galit, ngunit may bahid pa rin ng pagod. Salamat sa pagdating ninyo, simula ni Senyora Consuelo at tumingin kay Emilio, pagkatapos ay kay Elena at sa wakas kay Joaquin Jr. na karga ni Emilio. Ma, ano po ang gusto ninyong sabihin? Tanong ni Emilio habang nakatayo sa tabi ni Elena. Tumayo si Senyora Consuelo. Lumapit siya kay Joaquin Jr. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Joaquin Jr. bulong ni Senyora Consuelo at hinawakan ang kamay ng bata. Patawad, apo. Patawad kung naging masama ang lola mo. Patawad kung hindi ko kayo tinanggap noon. Nagulat sina Emilio at Elena. Sa wakas, ang pagpapatawad, ang pagtanggap. Naunawaan ko na, patuloy ni Senyora Consuelo habang umiiyak. Naunawaan ko na ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa yaman o sa pangalan o sa katayuan sa lipunan. Ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ang pagmamahalan na nakikita ko sa inyong tatlo. Niyakap ni Senyora Consuelo si Joaquin Jr. ng mahigpit. Patawad, Elena. Patawad kung hinusgahan kita. Patawad kung sinira ko ang iyong reputasyon. Naluluha si Elena. Okay lang po, Senyora Consuelo. Ang mahalaga po ay magkasama na tayo ngayon. Niyakap din ni Emilio ang kanyang ina. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng nakaraan ay dahan-dahang nawawala. Kinabukasan, isang simpleng hapunan ang inihanda ni Senyora Consuelo para sa kanilang tatlo. Ang dining table na dati puno ng katahimikan at tensyon ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Milo, Elena, sabi ni Senyora Consuelo habang kumakain sila. Hindi ko na kayo pipilitin na bumalik sa Villarosa Group. Alam kong masaya na kayo sa inyong buhay, pero sana ay bisitahin niyo ako paminsan-minsan, lalo na si Joaquin Jr. Opo, ma, sagot ni Emilio at hinawakan ang kamay ni Elena. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin po tayo. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sina Emilio at Elena sa hardin
habang karga ni Emilio si Joaquin Jr. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap. Akala ko hindi na mangyayari ito, bulong ni Elena. Akala ko rin, sagot ni Emilio at hinalikan siya sa noo. Pero ang pag-ibig ay talagang mahika, di ba? Sa huli, palagi itong nagwawagi. Tiningnan ni Emilio ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok, puno ng sakit, ngunit sa huli ay puno ng pagmamahalan. Ang tunay na pag-ibig, hindi ito tungkol sa kung gaano kayaman o gaano kalakas ka. Ito ay tungkol sa kung gaano kakahanda na magsakripisyo, kung gaano kakatatag na harapin ang mga hamon at kung gaano kakatapat sa iyong puso. Ito ang natutunan ni Emilio. Ito ang natutunan ni Elena. At ito ang pag-ibig na bumuo sa kanilang pamilya. Niyakap ni Emilio si Elena ng mahigpit at hinalikan siya. Ang kanilang mga puso ay nagkakaisa at ang kanilang pamilya ay buo. Ang bawat bituin sa langit ay tila sumasang-ayon sa kanilang masayang pagtatapos.